Ah. Ugma, naon ta ka? Ha? Naon ta ka ugma? Ayok sibat ha? Naon ta ka ugma ha? Tabak! Tabak! Nahitabo Dias Digos karon, Dias Kapitan Biocol Dodong nga vlogger pod lagi nga maoy hinungdan nga napatay siya kadtong sa mga tao nga iyang giiligsan samtang siya nga adlaw-adlaw naghatag og kasayuran dito sa katawhan sa lugar nila dito sa Digos. Karon medyo kasi para mag-transparent natin ba Tagalog eh. Ngayon medyo nakasagasa siya kumbaga ng mga tao na siguro ay ayaw at saka malakas ang impluwensya at saka mga mga tao. Kaya nga sabi ko sa inyo na hindi pwede sa Pilipinas na mamuno ka sa Pilipinas at saka lalo na tumakbo ka bilang isang politiko na kung yung habol mo lang maghanap ng pira. Huwag na kayong maniniwala na magiging mapabago pa ang bansa ng Pilipinas kung ang mga tao na pumapasok kumbaga sa bilang pamumunuan tulad ng presidente, kung ang mga kakayahan nila is hindi talaga sapat. Kung yung tao na sabi pa ni Duterte, kung hindi ka talaga willing pumatay at hindi ka willing magpakamatay, hindi ka nararapat. Kasi nga, dyan sa Pilipinas, tingnan mo, yung tumitira sa kay Kapitan Dodong Bocol, alam ko yung mga politiko lang, lalo na may nakita ako ng mga nagbanta. Siguro ipakita ko sa mga opsyon na maring ito ang tumitira sa kanya. Pero, hindi ko pa sinisigurado. Maari lang Mayor, baka ikaw na naman tong, kasi walang pinagkakaiba tong vlog namin ni Dodong Bocol. Pwede rin magawa mo sa akin yan. Papakita ko sa inyo to. Baka isa to sa mga suspect mga idol. Panoorin nyo lang kasi hindi ko na ito i-background dahil hindi marinig mag-copyright. Dong, may gabi diya dong. Ako na may mong gihagit. At saan mo gusto dong mag-abot ha? Unsa oras, unsang adlaw. Anaan ta ka dayon. Di na ko pabugnawon ka naman yan ng init pa ba? Asan mo gusto dong? Manadayin ko. Dalan ta kag chinso ba? Tuloy ta kag chinso. Asan mo gusto dong? Lasan mo ha? Isulti pangalan ako dong. Paliin mo ba may tapsing? Anaan ta ka dayon? Bisag karon dayon, karon naon ta ka? Asan mo gusto sa inyong balay? Anaan ta ka? Ilasan mo Ilasan ka kaya ba? Kaya nakabastos kag pulis, sikat ka na? Nakabastos kag mayor, sikat ka na? Ay, ikaw lang nun, ikakapapreso na ko dong ba? Ugma, naon ta ka? Ha? Naon ta ka ugma? Ayok sibat ha? Naon ta ka ugma ha? Naon ta ka ugma? Basta niya di ka magpakita. Naon ta ka ugma dong ha? Oo. Sangpitay mong Ginoo na ilan. Naon ta ka ugma ha? Reply ka kung asa ka. Doon ta ka ha? Yan, isa yan mga bro sa mga maaring suspitsa sa pagano. Kasi ito daw, ewan ko kung tama ba kasi hindi ako impormasyado dito sa mga lugar nila. Ito daw si Tata Sala, yung mayor kumbaga doon, na siguro isa to sa mga nasagasaan na maaring pumupuksa. Pero, alam nyo, minsan mahirap talaga natin sagupain kung ang batas ang ipairal natin dahil ni mismo dito sa taas, dito mismo sa pangyayari sa kay Duterte, kung pagbabasihan natin kung sa batas tayo magdidepende. Kung sa batas tayo magdidepende, si Duterte nga pinakulong kumbaga ng gobyerno natin o kaya pabaya ang gobyerno natin dahil sa pagkawalang batas. Weak na batas. Kumbaga yung mga mambabatas mga bayaran. Kaya yung batas, hindi natin may papatibay na dyan tayo umaasa, dyan tayo nakarelay.
Kaya nga minsan yung mga tao, hindi talaga maiano nila, na ilagay nila yung batas doon sa kamay nila sarili. Kaya ang mangyayari, pagalingan na lang. Di ba? Kaya sa akin, katulad yung mga, wala mang pinagkakaiba sa totoo lang. Yung mga nasagasaan ko rin sa mga katulad dito mga vlog ko na mga tinitira ko kung sino. Sabi ng reaksyon ng kapitan, si Dodong Bocol, yung hindi pa siya namatay, kahit saan ka mapunta, kung oras mo na talaga, mamatay ka, pero wala namang problema yan. Yung tinatawag kasi na may kanya-kanya man yung control, may kanya-kanya man sistema yan bawat isa. Kasi, ito nga lang yung masasabi ko sa inyo na ang pagpuksa kasi kumbaga ng problema sa Pilipinas, pagdisiplina, lahat kumbaga dyan, kasi nagsimula yung lahat ng pag-initan, lalo na dyan sa politiko, yung tinatawag na yung graft ang corruption yan. Yung iba kasi, ayaw kumbaga na ayaw na mapiktuhan yung kanilang sistema kung paano sila kumuha ng pira, ayaw na ibubulyaso mo sila doon sa kanilang ginagawa na mapapahiya sila. Yun, ang ibibilta nila sa'yo, yung papatayin yung tao na nagsiwalat. Pero kung tutusin, kung may matibay pa yan na batas sa Pilipinas, walang pwedeng pumatay ng tao. Kung di yung sarili lang niyang kamatayan ang pwedeng magpatigil sa kanya dahil may batas tayo. Pero kung sinasabing pailan niya ng kaso yon, na kung mali man yung kanyang binibitaw, manalo siya doon sa kaso, pwedeng ipaparusa doon sa tao, pwedeng sisingilin niya kumbaga ng yung pagpapahiya sa kanya. Pero hindi na kasi mangyayari sa Pilipinas yun. Kasi alam niyo kung bakit. Kanya-kanya na may batas, kanya-kanya na kumbaga may baril, kanya-kanya na kumbaga may desisyon, may tigas na kanya-kanya. Kaya ang mangyayari, hindi ka na pwedeng maglagay ng isang presidente dyan sa Pilipinas na hindi handa magpakamatay at saka hindi handang pumatay. Kaya nga yung sa totoo lang, balik tayo dito sa pamumunuan sa Pilipinas. Pansinin nyo, kung ako yung papiliin na mga mamumuno dyan sa Pilipinas, siguro maganda mamumuno pagka-presidente yung si Barsaga. Kasi tingnan nyo si Barsaga, kahit anong kasong ipinapile doon sa kanya, si Marcos o kaya yung babanggain niya, sinong mga buhaya, sabi pa nga niya, sinong mga malaking isla, hindi siya natatakot. Kasi alam niya kumbaga, yung kanyang ginagawa, na yan ay para sa mga tao. Alam niya, mali yung mga tao na yon na kailangan niyang masugpo. Kaya wala siyang yan. Kaya sa mga interview sa kanya, walang pinagkakaiba dito sa mga ini-interview doon sa kapitan, na hindi ka ba natatakot sa mga binabangga niya? Sabi niya, wala akong pakialam kasi kung oras mo na talaga. Pero di na bali, mamatay ako at least. Dumaan sa kanila, kumbaga, yung ganitong tao na nakikita nila na ito, kumbaga, yung totoong may malasakit. Kaso natalo lang kumbaga ng alam nyo na, natalo ng katarantaduhan, natalo kumbaga ng grupo ng mga kawatan. Ilan lang mga idol ang mga tao na may kakayahang mamumuno sa Pilipinas. Yung mga na-mention natin na yung mga pwedeng mga tumakbo dyan sa Pilipinas na mga nakikita natin sa pagka-presidente, balikan natin yung mga una at saka yung si Presidente lang ang Duterte ang pit doon. Kasi ang pagsugpo kasi sa isang hindi mo basta-basta ang pag-execute dahil ang dinidisiplina mong tao, mas mayaman pa kaysa sayo, mas matapang pa kaysa batas. Kaya yung pamumuno mo, yung liderato mo, kung hindi ka kinakatakutan, yung pinapatuwid mong batas, pinapatuwid mo na dapat sundan, hindi yan sila susunod. Diba? Tingnan nyo ngayon. Lalo na ang mga humahawak ngayon, namumuno ngayon sa batas, kayang bayaran sila ng salapi, kaya silang yung batas na matino, batas na matuwid, kayang baluktutin. Yung prinsipyo, yung kanilang pinanumpaan, na yun ang katotohanan, na sabihin, sinumpaan ko ang aking tungkulin sa buong katapatan ng aking bilang makatao at saka makabayan, para magbinipisyo yung taong bayan at saka mamayang Pilipino. Hindi na yun totoo. Wala na yun. Sa panunumpa lang yun. Pero yung sa totoong gawain, hindi na. Binipisyo na ng kanyang sarili at saka gagawa na siya ng kanyang plataforma kung paano siya. Wala na yung mga tao. Hindi na yun ang totoong sinumpaan. Ito rin naman yung isang tao na sinusti kanina yung bago mamatay. Kasi nagbigay ng parang sistema ba?
kung paano makaporma. Pero hindi natin to sigurado kung baka normal lang to na nagsumbong. Kasi linawin lang natin, yung pamilya rin ng matanda na yon, nanawagan na yung tiyuhin nila, yung uncle nila, yung pamilya nila na yon, hindi involved yan, walang kasalanan. Kaya kayo naman mga tao, huwag kayo sa hula-hula kasi baka doon sa tumaiming lang yung mga panahon na yon, walang kasing ebidensya. Pero kung mayroon mang tao na nagbabanta talaga ng direkta, yun si Mayor Tata Sala. Sino ba yung mayor ng Jigos na yun ang siga? Kaya sa totoo lang, hindi man yan talaga madisiplina yung ganyang mga tao. Kung hindi siguro ako ang presidente, bago yan luluhod. Kasi siga yan sila dyan eh. So kung si Duterte noon, panahon na yun, hindi yan obra. Pero sa ngayon, wala na si Duterte, ay ito na yun sinasabi ko na obra na yan sila. Kasi hindi naman yan kaya disiplinahin ni Marcos. Dahil hindi naman talaga yan si Marcos rin willing magpakamatay dahil mayaman man yan, di ba? Kaya ang isang politiko kasi, alam nyo, sa laki ng Pilipinas, ang isang politiko hanggat hindi yan willing to die yung kanyang sarili para ipaglalaban niya yung kabutihan laban doon sa kasamaan, hindi yan pwedeng masugpo. Dahil mas mayaman rin yung mga tao na yan, lalo na yung mga politiko part ng Mindanao at sa Visayas, hindi yan basta-basta sugpuin. Dahil mabigat rin yan. Nakilala lang yung mga tao sa Luzon kasi yun palagi ang napansin. Pero matindi rin yung mga tao sa Visayas, Mindanao. Akala nyo lang taga Luzon na kayo lang yung mga matibay. Maraming doon sa Visayas, Mindanao. Kaya hindi nyo lang alam. Yun ang kailangan sa Pilipinas. Kasi itong pamumuno kasi ngayon ni Marcos, kung hindi kasi to kung katulad kasi ito sa prinsipyo ni Duterte na hindi to kailangan ng advice coming from different advisor, so sa mga kasama niya na doon niya kukunin yung ganyang kasi itong mga kasamahan niya yung tinatawag na yung pumapabor to, yung manaiming to, na kung halimbawa gagawa sila ng katarantaduhan sa administrasyon na yan, panahon ni Marcos, gagawa sila ng mali, gagawa sila kumbaga ng kademonyuhan dyan, lalo na yung pagnanakaw ng pira o kaya pag yun naman talaga ang korupsyon. Ngayon, ang babagsakan kumbaga ng mga Pilipino, ng taong bayan, ang maisip ng mga Pilipino, si Marcos ang nagnakaw ng pira, di ba? Real tuktok, kahit saan man ninyo ipasa ninyo doon makarinig. Kasi bugbog rin ang presidente sa katulad nito. Pag-ibigay, paggagawin ng mga tao na nasa likod niya, katulad nyo sila ni Romualdez na mga nakapaligid sa kanya, paggagawin, yung bangga talaga ng tao, yung presidente. So ngayon, ang mga nasa likod, yun ang nakikinabang ng lubusan sa panahon ng kanyang termino. Iniisip ng mga tao na lahat ng kamalian sa kay Marcos, lahat ng kamalian sa presidente, kung sino yung presidente sa panahon na yun. Mapagsamantala yung mga tao na nasa paligid niya. So ngayon, lahat ng problema andyan sa kanya. So itong presidente, nagiging masagwa na sa paningin ng taong Pilipino sa lipunan dahil sa kanya kumbaga sa kanya nakatuon ng pansin na siya ang dahilan at saka siya ang dapat magpuksa doon sa mga tao na umaaligid sa kanya na ginagamit lamang siya. Yun ang Kaya nga si Duterte, si Duterte, kahit sino dyan, sila ni Panilo, sinong mga tao dyan, hindi pwedeng mag-advise sa kanya kasi may sarili siyang prinsipyo. Yun yung tinatawag na walang makakalusot dito na sindikato dahil may sarili siyang tapang Sabi ko nga, yung mga mayaman na mga tao, kung yun ang asahan mo na sila ang mamuno, hindi yan sila basta-basta mamumuno na makuha yung gusto talaga ng mga tao, mamayang Pilipino, mamayang bayan, na makontento. Kasi hindi yan basta-basta sila lalaban dahil mga mayaman yan. Manghinayang yan doon sa pira nila. Yun ang katotohanan. Dahil na iingatan niya yung buhay niya, ingatan niya yung pira niya, yung sarili niya. Kasi malaki yung pira na kanyang hinawakan. Kung mamatay siya, ibig sabihin, tatalikuran lang niya yung malaking pira ng basta-bastang panahon, di ba? Kaya hindi yan magpakamatay. Sabi nga ni Duterte, hindi yan magpakamatay doon sa sabungan kung manok pa. Tatakbo lang talaga yon, tinatawag sa Bisaya na talawan. Kaya ilan lang yung tao na mapili natin na handang lumaban kahit anong sa nakikita ko. Pero pag
maiba na, magbago na yung problema. May mga matapang dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, lalo na sa politiko ng mga tao. May mga matapang dyan na kung akala mo na hindi pa sila umano sa politiko, matapang dyan na magkunyari. Pero pagdating doon sa talagang matumbok na sila sa gitgitan, lalo na kung sila mismo mapailan ng kaso na diretso sa kanila, ngayon ang mangyayari dyan, magkalma na. Lalo na kung magkaroon na siya kumbaga ng kondisyonal na sistema na yan pag itutuloy mo dyan, may mga bulyaso na. Dahil matakot siya sa bulyaso, dahil may mga nakahidi na sindikato na maaring ma-involve siya doon. Matawag yung kanyang pangalan at saka bababalikan siya. Kasi may katarantaduhan ginagawa dito sa likod o mga panahong nagdaan na hindi pwede mabulyaso kapag ikaw hindi ka sumasabay doon sa kagustuhan ng karamihan na maaring madiscovery at ikaw ang dahilan. Ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng kaalaman. So, maaaring mapagbantaan ka, maaaring mapagkaisahan ka, tapos hindi ka na pwedeng lumaban. Kahit yung katarungan mo, andyan sa iyo yung katarungan, kahit dahil nagdidepende ka na. Tingnan nyo, kahit isample ko lang. Di ba? Bigyan natin ng mga matapang na mga tao. O sila ni kung magano yan doon sa inyo, mamumuno yan doon sa inyo, hindi yan sila harap. Di ba? Hindi yan sila harap. Pero tingnan nyo si Barsaga. Kahit saan nyo paharapin, kahit sa ang media, kahit sa Malacanang nyo interview, harap yan. Yun yung tao dapat, yun yung pala yung tao na akala ninyo praning, yun yung tao na magpakamatay sa bayan. Kasi hanggat matatakot ka, humarap doon sa mga critical na mga sitwasyon, sistema, hindi ka pwedeng mamumuno. Dahil ang nagpapasunod ng isang bansa ay dapat kung sa isang pinuno, isa ka talagang leon, isa kang leon sa mga membro mo na mga anong klaseng hayop yan, mapapasunod mo. Pero kung nagpapasunod ka ng isa ng bansa, tapos parang isa ka lang tuta, hindi mo pwede. Kaya nga sabi ni Duterte, kung isa kang hayop na mamuno sa isang jungle, isa kang hayop na pasundin mo kumbaga ng tama, ay dapat isa kang leon doon sa kabundukan para susunod ng lahat ng mga animal sa'yo, lahat ng mga hayop. Kasi kung pupunta ka doon sa kabundukan, maraming ahas doon. Maraming mga doon, mga anong klaseng animal doon na delikado. So ngayon, kung matakot ka sa mga animal na yon, di ba? Hindi ka pwedeng pumunta doon sa bundok na yon. Kaya nga sabi ni Duterte, dapat, kung sa animal tayo mag-usap, isa kang leon. Isa kang leon, isa kang monster para sa mga animal. Pero kung dito tayo mag-usap sa kabutihan, isa kang maamong tupa, di ba? Isa kang maamong tupa. Kasi matino yung mga tao na kausap mo eh. Isa kang kung may hambing natin, isa kang mababang uri, kumbaga, ng nagpapasunod na tao, para kang isang obispo na magsalita talagang susundin ng tao kung sa simbahan tayo mag-usap. Ay hindi ko sinabing literal na simbahan. Sa week, kumbaga, kung minamabuti, o isa kang pare, o isa kang obispo. Kung tinatarantaduhan, kung sa kagubatan, kasi maraming ahas doon, dapat isa kang leon. Di ba? Yun ang katotohanan. Pero kung hindi ka matigas, hindi ka pwedeng mamuno sa bansa. Kasi hindi mo kakayanin. Lalo na yung mga mayor na nakikita mo, katulad ito, balik ko. Sa inyo di ka magpakita. Ano ang tagag madong, ha? Oo. Sangpita mong Ginoo na ilan. Ano ang tagag ha? Reply ka kung asa ka, doon ka, ha? Sige. Yun ang mga tao na mga delikado mo talaga anuhin dahil hindi naman talaga yun ang pupunta roon, mag-utos man yun, dahil mga mayaman yun eh. Pero kung may isang siga na presidente yon, tulad ni Duterte, yung mga ganyang reaksyon, wala na yun. Hindi na yun mag-umpisa kasi nakita nila na may boss sila. Pero hanggat walang boss, hindi ka obra. Dahil ang mangyayari, talo ka eh. Mayroon kang kinakatakutan eh. Pero hanggat walang nagpapakita dyan na kayang lumaban, kayang sumugpo sa ganyang mga problema, kayang kumontrol sa kanila, hindi yan sila, lalo yan sila tumatapang. Mga ganyan, mga mabigat yan ng mga tao. Parohinog na si Parohinog. Ano si Parohinog doon sa Negros? Saan ba yun? Diba ano yung si Parohinog? May sarili ng simenteryo yun sa loob. Hindi na mailabas, kumbaga yung nila, doon na ilabas. Kasi kung makakabili pa yun ng buhay, bumibili na yun ng buhay. Kasi sarili, yun na yung magtagal, kumbaga doon sa ibabaw ng dito sa mundo. Kaso,
hindi man talaga pwede bibilhin ng buhay kasi may katapusan man, dumadaan man yan lahat. Kaya hindi basta-basta yun ng mga tao. Hindi mo basta-bastang sugpuin yung mga tao sa Pilipinas na tarantado hanggat hindi ka willing magpakamatay sa iyong sarili. Kaya yun ang sinasabi ni Kapitan Bukol na handa kang magpakamatay. Kung hindi ka handang magpakamatay, huwag ka nang mangarap na pumasok kumbaga ng liderato, pamumuno. Kasi hindi ka obra, tatakutin ka, talo ka kumbaga ng mga tao. Kaya iilan lang yung mga tao na pwedeng magdisiplina sa mga ganyan tarantado. Kasi kung ako ang presidente diyan, hindi ako sabihin ko, huwag kayo magpagitna. Kasi kung magpagitna kayo dito sa kalsada, delikado kasi kayo eh. Dahil mga kriminal kayo, mga mamamatay tao kayo. Eh kung magpagitna ka sa kalsada, baka makapatay ka pa ng tao, di ba? Kaya gusto kong lumayo ka na. Doon ka sa na hindi ka makalapit sa maraming tao. Yun ang gusto ko. Warningan ko yun. Pag hindi ka maniniwala, yun lang yung pwedeng magawa sa atin. Mapatay kita o mamatay mo ako. Ganun lang naman yun. Mahirap sa Pilipinas. Kailangan yung matigas na matapang na namumuno dyan. Hindi duwag. Yun yung So yun na lang yung natin. Mga idol, na nakikita natin doon sa bandang Visayas, Mindanao na nagiging nagtrending man talaga yon. Kasi sa isang kadahilanan ng kanyang pagpuksa, paglaban doon sa mga korap na mga taong politiko, isa yun ang dahilan. Kaya yun yung nasampulan siya. Pero di bale, nakikiramay na lang sa pamilyang namatayan doon sa Digos. Si Dodong Bocol. Bocol ba yun? Kapitan Dodong Bocol. Kaya di bali sa mga pamilya, gano'n na lang, at least ang pinaglalaban ng kapatid ninyo at ng pamilya ninyo tama. Hindi siya namatay para doon, kumbaga sa kanyang katarantaduhan, kung di namatay siya. Dahil mayroon siyang pinuna na katarungan para sa bayan at mamayang Pilipino. Di bali, hayaan nyo, makakabawi lang din. Walang problema yan. Umikot-ikot lang ang panahon. Pag ako ang presidente sa sunod, ituro mo na sa akin yung mga suspit sa lahat. Kasi kahit talampakan nila, hindi natin paligtasin. Yun ang tarantado yun di ba? Bawian lang, ganun lang. Kahit magbanta pa sila sa atin, nasabihin, ikaw rin, ganun rin. Bakit? Ano bang kinakain ninyo? Bakal na hindi rin kayo mamatay. Mamatay kayo, mga animal kayo. Una-una lang. Kaya, una-una lang. Kung marunong kayo pumatay, bakit marunong rin pumatay? Mga ganyan na, sino? Parehas lang naman tayo may hangganan sa ibabaw ng mundo. Kaya huwag kayong mag-alala. Makakaganti tayo. Darating yung panahon. Sige, maraming salamat sa inyo. At nakikiramay na lang doon sa namatay. Doon sa Barangay Captain ng Digos.